Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Siguradong magiyaw-yaw na naman ang mga dilaw. Hindi pa ngayon, pero sigurado ako sa susunod na taon dahil dito sa balitang babasahin ko. Pero bago ko po ito simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po, at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan like na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na. Siguradong maraming magyaw-yaw sa susunod na taon, mga ka-PL. Malacanang nagpaliwanag kung bakit hindi holiday ang People Power Anniversary sa 2024. Nako, mga utak talangka ang mga dilaw. Mag-iingay yan. Mr. President, bakit hindi ninyo isinama sa special non-working days ang EDSA People Power Revolution? Maraming mga dilaw na gustong makigunita. Pero, ayun, nilalangaw. Nagpaliwanag ang Malacanang kung bakit hindi napabilang ang paggunita sa EDSA People Power Revolution sa listahan ng mga holiday sa susunod na taon. Ito, ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ang paggunita sa EDSA People Power Revolution ay, ito na, natapat sa araw ng linggo. Okay? Sa susunod na taon. Kaya hindi na ito isinama sa inilabas na listahan. Yon ang paliwanag ng Presidential Communications Office o PCO. Siya nga naman. Natapat po ito sa araw ng linggo. Abay, parang mga tanga lang tayo nito. Kung isasama pa sa holiday ang paggunita ng EDSA People Power Revolution ng mga tanga. Ayos na yon. Mga dilaw, wag na kayong magyaw-yaw. Wala naman nagbabawal na dahil hindi na naisama sa listahan, bawal din kayo pumunta sa EDSA Shrine. Walang ganon. Diretso, pwede pa rin kayo magpunta doon sa EDSA Shrine. Pwede pa rin kayo magyaw-yaw. Okay? Ito pa. Sa ipinadalang Viber message ni PCO Secretary Cheloy Garafil, ang selebrasyon tuwing February 25 ay dahil sa bisa ito na, ng isang executive order na maaaring palitan ng nakaupong presidente. Sabihin ng mga dalawa, hindi kaya pinilitan ng Pangulo? Kasi Marcos yan. Alam ng Marcos na yan. Yung EDSA People Power Revolution, yun ang dahilan. Kaya sila kuno napatalsik, mga dilaw. Hindi ninyo napatalsik ang mga Marcos. Nagkusang bumaba kasi ayaw ng gulo. At higit sa lahat, kung palitan man, may kapangyarihan siya. meron siya kapangyarihan na palitan. O kaya, antayin nyo na magkaroon ulit ng dilaw para lahat ng mga kaganapan sa bansa, kahit birthday ni Ninoy, o gawin yung special. Sa ngayon, tikong bibig lang muna kayo. Okay? Tapos na panahon ninyo.
ilang dekada na mayagpag kayo. Siniraan pa ninyo ang mga Marcos. Para sa akin lang, kulang pa ito sa ginagawa ninyong paninira sa mga Marcos. 30 taon mahigit. Ang Pangulo, hindi naman gumaganti physical, hindi nga gumaganti kahit sa demanda. Tulad nito, hindi man ito pagganti. Natapat lang sa araw ng linggo. O ito pa, ayon sa Malacanang, maliit lamang ang magiging epekto sa aspeto ng ekonomiya sa hindi pagdeklara sa February 25 bilang special non-working holiday dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng publiko at ng mga manggagawa. Ito pa, nilinaw pa ng palasyo. Pero nilinaw ng palasyo na mananatili ang paggalang ng administrasyon sa EDSA People Power Revolution. Ayan. Bulok na kasi kaya Revolution. Ayos. Ginagalang pa rin ng administrasyon kung meron man kayong gagawing paggunita. Sigurado meron man talaga yan. Di ba mga ka-PL? Taon-taon man yan. Hindi po nawawala. Pero yun nga, nilalangaw. Antabayanin ho natin. Sigurado, sa susunod na taon, nalangawin na naman yan. Ayos! Isang tabi na po natin ito. Dito naman po tayo sa good news. Aba, matindi talaga magtrabaho ang Pangulo, mga ka-PL. Napakarami niyang gagawing bagong proyekto. Hindi lamang simpleng proyekto, kundi napakalaking proyekto. Ito, ayan, 270 halaga ng iba't ibang proyekto, inaprubahan ni PBBM. O ano ito? Para malaman natin, ituloy ko yung basa. May go signal na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ilarga ang ilang malalaking proyekto na makatutulong para mapalakas ang turismo at matugunan ang mga pagkukulang sa sistemang pangkalusugan sa bansa. Hindi basta-basta yan. 270 bilyon, napakalaking bagay niyan. Mr. President, taas kamay na kami sa iyo. Wala na kaming masabi. Napakasipag ho ninyo, napakarami po ninyong proyekto, kaya hanggang ngayon, maraming nagtitiwala pa rin po sa inyo. Bagamat may mga nagsaya sa pagbaba ng inyong trust rating at approval rating, wag ho nating intindihin yun. Importante, marami pa rin po kayong nagagawa, mahal na Pangulo. Ipakita natin sa mga lumipas na administrasyon na iba ho kayo. The best po kayo para sa amin, Mr. President. Ito pa. Sa press briefing sa Malacanang nitong Biyernes, inanunsyo ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang mga naaprubahang proyekto, partikular ang Bohol Panglao International Airport Project na nagkakahalaga lang naman mga ka-PL ng 4.5 billion pesos. 4.5 billion pesos para sa pag-upgrade, expansion, operation at maintenance ng paliparan. Di ba? Siguradong makakaakit po ito ng mga turista. Ito pa. Layo ng proyekto na mapataas ang kapasidad ng pasahero sa paliparan, 2 milyong pasahero kada taon. Naku, karami niyan. Kita nyo na. Hanggang aabot sa 3.9 million sa sandaling matapos ang proyekto. Sana, Mr. President,
lahat po ng paliparan sa ating bansa, i-upgrade din po ninyo. Tulad po ng sa Davao City, na sa tingin ko kinakailangan na talaga siyang i-upgrade at napakaliit niya na po. International airport din po yan, Mr. President. Isama niyo naman po ang Davao. Para gumanda po ang paliparan namin dito. Okay? Ikalawang inaprubahang proyekto ay dialysis center sa Baguio General Hospital and Medical Center, ang pinakamalaking proyekto na pupunduhan ng gobyerno sa Cordillera Administrative Region ng 392 million mga ka-PL. Ito pa, sabi ni Balisacan na may pangangailangang magkaroon ng mura at madaling puntahan na hemodialysis treatment ang mga tao dahil ang chronic kidney disease o CKD ay isa sa nangungunang dahilan ng pagkakaospital ng maraming Pilipino. Ayos, hindi pa tapos. Meron pa. Sa ngayon, aniya, mayroon lamang 30 dialysis machines ang Baguio General Hospital. 30 lang mga ka-PL ha. Pero alam nyo kung magkano kung ilang makina o machines ang idadagdag. At dadagdagan ito ng gobyerno para maging 108 machines hanggang sa 2029 pa naman po, upang mas maraming pasyenteng may sakit sa kidney ang makikinabang ng murang dialysis treatment. Medyo matagal-tagal pa, 2029, pero okay na rin. At least kahit paano, ang pondo meron na. Ayos! Ano po masasabi ninyo? It's a people power revolution na siguradong magyaw-yaw po ang mga dilaw. Paki-comment lamang po mga ka-PL. Hanggang dito lamang po tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.